Salamat guys. Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at panoorin natin tong video galing sa ANC at dito pinakita na yung mga records na hawak ni former Senator Sonny Trillanes at yung record doon sa AMLAC ay magkapareho. At ayon sa kanila, yung 18 transaction ay nagmamatch sa hawak-hawak ni former Senator Sonny Trillanes na pumasok na transaction or pera sa bank accounts ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. So dito talaga dito guys kitang-kita natin kung gaano ka-consistent ang senador ng bayan. Para sa akin ang daming hindi naniniwala kay Sonny Trillanes, di ba? Sinasabi na trililing, etc. Tapos wala namang ebidensya. Pero titignan nyo, hanggang ngayon, napaka-consistent pa rin ng kanyang pagsiwalat ng mga aligasyon laban sa pamilyang Duterte. Okay, so let's listen guys from ANC. Dates were seen on 18 randomly selected transactions involving the bank accounts of Vice President Sara Duterte and her husband Manasseh Carpio. The comparison was made between the records of the Anti-Money Laundering Council and the affidavit presented by former Senator Antonio Trillanes. The former senator had accused the Vice President and other members of the Duterte family of receiving millions of pesos in managers' checks from alleged drug lord Samuel Sammy Uy. According to Trillanes, the Vice President and her immediate family received a total of 181 million from Uy. 181. Batay sa mga nabanggit na record. So hindi pa na natin nalalaman na siguro surface pa lang yun na nakikita natin, diba? Paano pa kayong before naging presidente si Digong? Siguro ang dami ng mga donated money para sa campaign, o siguro hindi lang natin alam, pero definitely we're scratching the surface sa mga aligasyon na ito. Diba? At imagine niyo hindi maghaharap si Senator Trillanes sa Committee on Justice at hindi siya magbabalandra ng kanyang affidavit at hindi siya sworn, di ba? Kasi kung magsisinungaling siya, pwede siyang kasuhan ng Kongreso, ng Committee on Justice, at kung sino man, di ba? Kung nagsisinungaling siya. So, kitang-kita mo yung kanyang dedikasyon at tapang sa pagharap ng ganitong mga ganitong hearing na pwede niyang akusahan ng isa sa mga dambuhalang dynasty sa ating bansa. So consistent siya. So let's listen more. Nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-cash ng daang halaga na mga cashier checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy. Trillanes' affidavit also contained annexes detailing transactions supposedly from the bank accounts owned by the Duterte family. At one point, party list representative Laila De Lima asked the AMLC to check bank select presented by Trillanes. The AMLC confirmed that some transactions appearing in its records were similar to the transactions cited in the affidavit of Trillanes. According to the AMLC report, Duterte was the beneficiary of check purchases from Uy and yung Fos. mga nagbigay ng pera ay yung mga alleged drug lords. At si Sammy Uy or si Samuel Uy, nakikita nyo dito, ay isa sa mga
kilala ng mga pamilyang Duterte. Imagine niyo from the tatay hanggang sa anak niyang si Kitty Duterte. Tumatanggap sila ng pera. O, diba? Anyway, may kita naman natin, definitely kung pumatong to sa impeachment court sa Senado, syempre may kita natin kung galing ba sa kanya at saan nang galing yung pera ni Samuel Uy or Sammy Uy. Okay. Third transaction is likewise confirmed. Similar transaction appear in the AMLC report. So this total of 3 transactions appearing in Annex I with the title Sammy Uy payouts to Sara Duterte and family. All of this were confirmed by the AMLC that similar transactions appear in their report. Even the dates of 2 of the transactions Okay, imagine niyo si Senator Trillanes, since nung naging presidente itong si Digong, napaka-consistent niya at meron na siyang documents na ganun yung transaction na sinasabi nila dito. At nagmamatch, imagine niyo 18 transaction at more than 2 million pesos every transaction. So magtataka ka, paano nakuha ni Samuel Uy yung ganung pera? At bakit niya kailangan magbigay ng pera kay Sara Duterte o sa pamilya Duterte? Siyempre meron yan eh. Titingnan mo o iisipin mo na siyempre meron yung kapalit. Diba? At doon sa Davao City, ayon sa kanila, ayon sa mga ibang mga big personality katulad ni Leila de Lima, Sara Trillanes at iba pa na yung mga drug lords daw doon o mga pushers and all that. Ang nangyayari sila yung parang before the 2016 ay na-EJK na. At kumbaga ang ginagawa nila pinapatay yung kompetensya at sila yung mismo yung magbebenta ng droga. Kaya ito yung ginawa ni former Senator Sani Trillanes. Okay. listed under supposed payouts to Sara Duterte matched what was in the AMLC report, which were also linked to Samuel Uy. The AMLC report also included information that the vice president was a subject of suspicion in 27 confidential reports submitted by covered persons. Aray, was subject suspicion in 27 confidential reports submitted by covered persons on August 2, 2024 to 29 January 2026. Itong time na to, guys, dito okay pa yung mga Duterte nung 2020 yung Marcos at Duterte. Hindi na. Pero nagbabanggaan na sila dito. At nakita nila yung AMLAC, nakita nila yung activity na hindi kaaya-aya. Diba? At ang laking revelasyon dito kasi alam na kitang-kita natin kung gaano kalaki yung pera na pumapasok sa pamilyang Duterte. Sige, continue. Drug trafficking and related offenses, so triggered in connection with the House Quad Committee hearing on President Rodrigo Duterte by news reports alleging the involvement of VP Sara's husband in the 6.4 billion shabu importation in 2017. Yun yung yung magnetic lifter na merong droga daw doon sa loob. Tapos nang nabuksan ng PIDEA, nakita nila. Pero ang ginawa ni Duterte, ayon daw sa balita, parang tinanggal yung tao na yun. Tapos sinabi daw na wala daw droga. Pero pagkatapos na wala nang anything inside sa magnetic lifter. So meron ng focus ang ginawa nila. Okay. Graft and corrupt practices / malversation of public funds.
there are in relation to news articles related to the impeachment case filed against VP Sara in 2025, as well as alleged misuse of confidential/intelligence funds. Trillanes also alleged Samuel Uy is a well-known political contributor of Duterte and is linked to Michael Yang, who was an economic advisor to Senator Okay, Gregorio. so narinig niyo yung pangalan ng Samuel Oy or Sammy Oy at itong si Michael Yang. Si Michael Yang, by the way guys, kung naalala nyo, siya yung economic advisor ni Digong. Tapos, ang malupit doon, ano pa si Michael Yang, Chinese citizen, hindi siya he doesn't have any Filipino citizen. Okay? At ginawa pang economic advisor ni Digong, di ba? Lupit ni Tatay Diggs. Chinese pero ginawa mong economic advisor. Tapos drug lord. Now, hindi na natin alam kung saan itong si Michael Yang nagtatago na. At si Sammy Oy, imagine nyo, matagal na siyang included. Okay? Matagal na siyang included sa mga aligasyon ni former Senator Sonny Trillanes. Tapos, wala silang ginagawa. Pati yung pamilyang Duterte, imagine, think about it. Ni isa sa kanila, wala silang nagawa para kasuhan itong tao na ito. Kasuhan si former Senator Sonny Trillanes. Hindi nila mapakulong si Sonny Trillanes. Di ba? So, kaya nga, para sa akin guys, siya yung pinaka-consistent in terms of kung anong pinaglalaban niya. At ayon sa kanya mismo, siya na mismo nagsabi na bakit daw mga Duterte lang yung kinakalaban niya. Bakit hindi yung yung mga nasa gobyerno din na merong aligasyon. Ang kanyang reason daw ay nagfo-focus talaga siya. Okay? Sa kumbaga kung meron siyang dapat ipaglaban, ay nagfo-focus siya doon para hindi mawala yung paglalaban niya yung kung anong nararapat. Kung ililihis niya, syempre mawawala yung yung ipaglalaban niya yung kung anong nararapat. Diba? At yan, si former Senator Sonny Trillanes. Hanggang noong 2016 or 2017, hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil na habulin yung pamilyang Duterte at yung mga kaalyado niya. Kaya hanggang ngayon, hindi mapakulong itong pamilyang Duterte, si former Senator Sonny Trillanes. Okay? So by the way guys, I just want to share something sa inyo. Ewan ko kung pwede ko itong makuha. By the way, si Sammy Oy, kita lang yung si Sammy Oy is widely known as a key donor of close personal friend of the Duterte family. So si Sammy Oy ay nag-contribute daw ng 30 million noong 2016. Okay? At involved din siya sa high-level talks katulad ng sa Japan Prime Minister noong panahon na yun. Okay? But we don't know more deeper involvement itong si Sammy Oy. Okay? At itong maganda ditong pakita sa inyo. Nakita natin sa Reddit. Okay? Ito si Sammy Oy kasama yung si Sara Duterte, si Pulong, at saka kitang-kita ko sino yan? Si former Speaker Martin Romualdez. Kung magtataka ka, halos kasama ni Sammy Oy, okay? Itong mga pamilyang Duterte, especially pamilyang Duterte, at itong si Martin Romualdez. Maybe hindi lang si Martin Romualdez yung mga let's just say connected or kilala, pero baka may mas malalim pa ito guys. Alright?
So yan guys, yan kung gaano ka-consistent ang pinaglalaban ni former Senator Sonny Trillanes. So salamat po sa panonood. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.